malinaw na tubig ng Bora Bora ay nagniningning sa ilalim ng araw ng umaga habang ang paraiso ay naging isang pinangyarihan ng krimen. Ang bungalow 26, ang premium overwater suite sa St. Regis Resort, ay nanatiling nakakakilabot na tahimik. Ang karatula na huwag istorbohin ay nakabitin ng hindi nagalaw sa halos 24 na oras. Si Maria, isang veteranang housekeeper, ay lumapit ng maingat. Iniaatas ng protocol ng resort ang isang wellness check matapos ang ganoong mahabang pribasya. Kumatok siya ng marahan pagkatapos ay may mas pagpilit. Housekeeping, tawag niya, ang kanyang boses ay maliwanag laban sa marahang hampas ng mga alon. Nang walang sumagot, ginamit niya ang kanyang master key. Ang pagkakaiba ng napakaliwanag na sikat ng araw sa labas at kadiliman sa loob ay panandaliang bumulag sa kanya. Habang umaayon ang kanyang mga mata, ang nakasanayang ngiti ni Maria ay nawala. Ang marangyang suite ay ganap na magulo. Ang marmol na sahig ay may mga madilim na mansa. Isang coffee table ang nakataob, ang salamin na ibabaw ay basag. Puting linen na kurtina ang bahagyang napunit mula sa kanilang mga rod. Isang panel ang namansahan ng bagay na nakilala ni Maria bilang dugo. Sinundan ng kanyang mga mata ang bakas ng pagkawasak hanggang sa kwarto kung saan ang kanyang matalim na paghinga ay sumira sa katahimikan. Doon, nakahandusay sa gusot na puting bed sheets ang katawan ng isang babae. Madilim na buhok ang nakakalat sa unan, nakadikit dahil sa dugo. Ang kanyang mukha ay halos hindi na makilala, may pasa at may malalim na hiwa. Ang kanyang mga braso ay nagpakita ng mga sugat sa pagtatanggol, ang mga daliri ay nakabaluktot pa rin na parabang pinoprotektahan ang sarili mula sa mga suntok na matagal nang huminto. Ang sigaw ni Maria ay umalingaw sa buong lagoon. Nadapa siya paatras, nagmamadaling kunin ang kanyang radyo na may nanginginig na mga daliri. Sa loob ng ilang minuto, ang mapayapang umaga ay sumiklab sa kontroladong kaguluhan habang isinisiguro ng mga staff ang lugar. Nang dumating ang security supervisor na si Jean Paul, nakita niya ang isang lalaki na nakaupo ng mahinhin sa deck, nakatingin sa abot tanaw. Ang lalaki ay tumayo nang lumapit si Jean Paul, ang kanyang mga galaw ay sinukat sa kabila ng mga pangyayari. May isang kakilakilabot na aksidente, sabi niya, ang boses ay matatag ngunit tila may peghati. Ang aking asawa, nahulog siya sa gabi. Kinuha ni Jean Paul ang hitsura ng lalaki. Ang bathrobe ay nakatali ng maayos, ang buhok ay mamasa-masa na parabang bagong ligo. Ang pinakakapansin-pansin ay ang kanyang mga kamay, ang mga buko ay galos at maga, ang mga kuko ay meticulously malinis. Masyadong malinis. Ako si Officer David Reynolds, Chicago patuloy ng lalaki, inaabot ang isang hindi umiiral na wallet. Kailangan kong makipag-usap sa isang taong namamahala. Ang maliit na puwersa ng pulisya ng Bora Bora ay dumating 30 minuto pagkatapos, sobrang hindi handa. Ang isla ay nakakakita paminsan-minsan ng maliit na pagnanakaw at lasenggong turista, ngunit ang pagpatay ay halos hindi alam. Ang 4 na sumagot na opisyal ay hindi pa kailanman nagproseso ng isang pinangyarihan ng homicide. Sinuri ni Captain Andrea ang bungalow na may lumalaking pag-aalala. Ang pattern ng tilamsik ng dugo ay nagpahiwatig ng paulit-ulit na puwersahang pagpalo. Ang nakataob na muebles at basag na salamin ay nagpapahiwatig ng isang marahas na pakikibaka. Ang pinakamarami nagsasabi ay ang basag na bote ng champagne malapit sa kama. Ang matalim na gilid nito ay nakadikit sa buhok at dugo. Malinaw na isa sa mga sandata na ginamit sa pag-atake. Ito ay hindi aksidente, bulong ni Captain Tiva. Makipag-ugnayan sa PAI. Kailangan namin ang Major Crimes Unit mula sa Tahiti. Sinuri ng security ng resort ang overnight footage mula sa kanilang limitadong camera system. Noong 3:17 kinunan ng mga kamera si Reynolds na may dalang maliit na bag sa gilid ng kanilang pribadong deck, ibinabagsak ito sa lagoon sa ibaba. Hindi hanggang 7:42 nang siya ay lumabas muli upang i-report ang aksidente ng kanyang asawa. Sa kabila ng pag-aangkin ng pagkawasak, nanatili si Reynolds sa isang nakakabahalang pagiging mahinahon. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kaunting emosyon sa panahon ng pagtatanong. Ang kanyang kwento na ang kanyang asawa ay nadulas sa banyo ay salungat sa pisikal na ebidensya sa bawat pagliko. Habang inalis ng medical personnel ang katawan, nakatanggap si Captain Tiva ng isang notifikasyon. Isang junior officer ang nagsusuri sa social media ng mag-asawa. Binuksan ng kapitan ang isang larawan na naipost 48 oras lamang bago nito sa Instagram ng biktima.
Ipinakita nito si David at Rebecca Reynolds na nakangiti laban sa isang nagniningas na paglubog ng araw sa Bora Bora. Ang caption ni Rebecca ay nagsasabi, "Day 1 of Forever with Inway Hero #honeymoon bliss #blessed wife #paradise found." Ang timestamp ay nagpahiwatig ng Martes ng gabi. Pagsapit ng Huwebes ng umaga, si Rebecca Reynolds ay patay na, ang kanyang katawan ay lumalamig sa parehong marangyang sheet kung saan ang mga romantikong honeymoon photo ay kinunan ilang araw bago. Secure his passport, utos ni Captain Tiva. Walang aalis sa islang ito hanggang sa maunawaan namin kung ano mismo ang nangyari dito. Habang kumalat ang balita, nagtipon ang mga bisita sa mga pribadong deck, pinapanood ang pagdating ng mga bangka ng pulisya na may karagdagang personnel. Ang paraiso ay nawasak, binago ang eksklusibong bungalow mula sa isang simbolo ng karangyaan at pag-ibigan sa paningin ng hindi maipaliwanag na karahasan. Isang malinis na asul na lagoon ngayon 6 na buwan bago ang trahedya ay tumama sa Bora Bora. Si Rebecca Ellis ay nakatayo mag-isa sa bar sa panahon ng taunang Blue Shield Charity Gala ng Chicago Police Department. Bilang events coordinator at isang matagumpay na event planner. Kinuha niya ang isang bihirang sandali para sa kanyang sarili nang lumapit si Officer David Reynolds. Mukha kang isang taong nagpapagawa ng mga bagay, sabi niya, ang kanyang ngiti ay tiwala habang iniabot ang kanyang kamay. Pinapanood ko ang iyong pagpapatakbo ng buong palabas na ito nang hindi nagpapawis. Sasabihin ni Rebecca kalaunan sa kanyang matalik na kaibigan na si Lisa na may isang bagay tungkol sa kanyang presensya na nag-uutos ng atensyon. Matangkad na may postura ng militar, ang kanyang uniforme sa damit ay pinalamutsyan ng mga combination pin, at mga mata na tila nakatuon ng buo sa kanya sa kabila ng siksik na ballroom. Ang hindi alam ni Rebecca noong gabing iyon ay kung paano si David ay estratehikong nagposisyon sa kanyang sarili malapit sa kanya, nanonood, naghihintay. Sinuri niya siya ng lubusan matapos makita ang kanyang pangalan sa listahan ng gala committee. Partikular na interesado matapos malaman ang tungkol sa kamakailang pagpanaw ng kanyang mga magulang at ang malaking mana na natanggap niya. Ang kanilang unang date ay dumating 3 araw lamang pagkatapos. Hapunan sa isang eksklusibong restaurant kung saan tila alam ni David ang lahat. Sa pagtatapos ng gabi, si Rebecca ay nabighani sa kanyang mga kwento ng kabayanihan at serbisyo. Ipinakita niya ang kanyang sarili bilang ang perpektong kombinasyon ng lakas at kahinaan, nagbabahagi lamang ng sapat tungkol sa kanyang mahirap na pagkabata upang pukawin ang simpatya ng hindi nagbubunyag ng labis. Halos masyadong perpekto siya, inamin ni Rebecca kay Lisa sa ibabaw ng kape 2 linggo sa kanilang relasyon. Tumatawag siya kapag sinabi niya. Naaalala ang bawat detalye na sinasabi ko sa kanya at pinaparamdam sa akin na ako lang ang tao sa mundo. Tumango si Lisa, natuwa para sa kanyang kaibigan na nagtapon ng kanyang sarili sa trabaho pagkatapos ng aksidente ng kanyang mga magulang. Bihirang kumuha ng oras para sa kanyang sarili. Huwag lang magmadali pag-iingat niya. Marami ka ng pinagdaanan ngayong taon. Ngunit ang pagmamadali ay eksaktong nangyari. Pagsapit ng linggo 3, si David ay may susi na sa downtown condo ni Rebecca. Pagsapit ng buwan 2, siya ay mas madalas na nananatili doon kaysa sa kanyang sariling apartment. Ang panliligaw ay nagpatuloy sa mabilis na may David na nag-organisa ng mga romantikong kilos na tila hinugot mula sa isang movie script, helicopter rides sa Lake Michigan, sorpresa na weekend getaways, at magagarang regalo na lumilitaw ng regular sa kanyang opisina. Sa Chicago tiningnan ng mga kasamahan ni David ang kanyang sarili bilang ang department's rising star. Sa 36, mayroon siyang isang file na puno ng mga commendation, isang walang dungis na record, at nasa shortcut sa detective. Ang nanatiling pribado ay ang mga reklamo na inilibing ng mga may simpatyang superiors, mga ulat ng labis na puwersa na hindi kailanman nakarating sa opisyal na pagsusuri, at 2 nakaraang girlfriends na nag-withdraw ng mga domestic disturbance calls sa ilalim ng mahiwagang pangyayari. 12 linggo lamang pagkatapos ng kanilang unang pagkikita, nag-propose si David sa panahon ng isang pribadong yacht dinner sa Lake Michigan. Ang singsing, isang walang depekto na 3 karat na diamante, ay nagniningning halos kasing liwanag ng ngiti ni Rebecca sa mga larawan na masigla niyang ibinahagi sa social media. Ang comment section ay binaha ng mga pagbati, bagaman ang simpleng "call me" ni Lisa ay nakatayo sa gitna ng pagdiriwang. 3 buwan, Becca, hindi mo ba iniisip na ito ay masyadong mabilis? Tanong ni Lisa nang sa wakas ay nag-ugnay sila.
Napansin niya si Rebecca na paulit-ulit na sinusuri ang kanyang telepono sa panahon ng kanilang tanghalian. Isang bagay na naging isang pattern. When you know, sagot ni Rebecca. Ang na-rehearse na linya ay tunog na walang laman, sabi ni David sa ating edad. Bakit maghintay? Hindi tayo bumabata. Ang hindi ibinahagi ni Rebecca ay kung paano sinimulan ni David ang subtly isolating her. Ang kanyang lingguhang hapunan kay Lisa ay naging buwanan, pagkatapos ay bihirang. Ang kanyang regular na tawag sa kanyang nakababatang kapatid na babae, si Sarah, ay lumiit habang tila lumilikha si David ng mga emerhensya o romantikong sorpresa na nagkakasabay sa kanilang naka-schedule na mga pag-uusap. Ang pagpaplano ng kasal ay nagpahayag ng mas maraming warning signs nang magmungkahi si Rebecca ng isang simpleng seremonya sa laki house ng kanyang pamilya sa Michigan. Nagtulak si David para sa isang destination wedding na sinusundan ng isang exotic honeymoon. Deserve mo ang isang bagay na kamangha-manghang, iginiit niya, nagpipiloto sa kanya patungo sa pinakamahal na mga pakete sa Bora Bora Resort. Sa kabila ng kanyang mga alalahanin tungkol sa gastos, ang kanyang kontrol ay umaabot sa kanyang hitsura, nagmumungkahi ng mga damit na mas angkop para sa asawa ng isang opisyal at nagpapahayag ng mga opinyon tungkol sa kanyang buhok, makeup, at mga kaibigan. Ang kanyang mga tseke sa telepono ay naging rutina, laging sa ilalim ng pagkukunwari ng pagkuha ng mga larawan o pag-order ng pagkain. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-scan ng kanyang mga mensahe habang siya ay nasa shower o abala. 3 linggo bago ang kasal, si Sarah sa wakas ay pinamamahalaang magkaroon ng tanghalian sa kanyang kapatid na babae. Agad na napansin ang madilaw-dilaw na berdeng pasa na bahagyang nakatago ng makeup sa kahabaan ng collarbone ni Rebecca. Naglakad ako sa kitchen island, mabilis na ipinaliwanag ni Rebecca, inaayos ang kanyang scarf. Ako ay isang klutz kamakailan lamang. Wedding stress sa palagay ko. Hindi kumbinsido si Sarah. Sigurado ka bang okay ang lahat kay David? Halos hindi ka nag-uusap tungkol sa kanya maliban sa ulitin ang mga perpektong soundbites na ito. Siya ay nasa ilalim ng maraming presyon sa trabaho, pagtatanggol ni Rebecca. Minsan kailangan lang niya ng mga bagay sa isang tiyak na paraan. Hindi ito isang malaking pakikitungo. Ang pinaka-nakababahala na red flag ay dumating isang linggo bago ang kasal nang iminumungkahi ni David na pagsamahin nila ang kanilang pananalapi upang gawing simple ang mga bagay. Naisip ko, sabi niya ng kaswal sa hapunan. Dapat nating ilagay ang iyong mana sa isang joint account. Mas madali itong pamahalaan ng mortgage sa lakefront property na pinag-usapan namin. Bagaman nagpahayag si Rebecca ng pag-aalinlangan, si David ay may sagot para sa lahat, kabilang ang prepared joint account forms na mayroon siyang sa kanyang briefcase. Sa banayad ngunit paulit-ulit na presyon, nakuha niya ang kanyang lagda noong gabing iyon, nakakuha ng access sa halos $750,000. Ang umaga ng kanilang intimate courthouse ceremony, nagulat si David kay Rebecca na may balita na pinalawak niya ang kanilang honeymoon sa pamamagitan ng isa pang linggo. Nakuha ko ang ilang mga string sa trabaho, ipinaliwanag niya. 3 linggo sa paraiso sa halip na 2. Ang hindi niya nabanggit ay na-maxed out niya ang 3 credit cards upang pondohan ang biyahe. Ang mga card ay binuksan sa kanilang joint names nang wala siyang kaalaman. Habang sumakay sila sa kanilang flight patungong Tahiti, konektado sa kanilang huling destinasyon ng Bora Bora, nag-text si Rebecca kay Lisa, "On our way." Kaya nasasabik para sa bagong kabanata na ito. Agad na sumagot si Lisa, "Call me when you can." Importante. Hindi nakita ni Rebecca ang mensahe. Kinuha na ni David ang kanyang telepono, inaangkin na mababa ang baterya, at kailangan niyang ilipat ang kanilang mga boarding pass sa oras na nakuha niya ito pabalik oras pagkatapos, ang mensahe ay na-delete. Ang seaplane ay bumaba sa sikat na lagoon ng Bora Bora, ang anino nito ay nag-skim sa buong tubig na lumipat mula sa cobalt hanggang turquoise. Dinikit ni Rebecca ang kanyang mukha laban sa bintana, panandaliang nakalimutan ang pag-igting na binuo sa panahon ng kanilang mahabang paglalakbay. Pinisil ni David ang kanyang kamay. Ang larawan ng isang deboto na asawa habang sinalubong sila ng mga staff ng resort na may mabangong lis at pinalamig na champagne. Younger and Inrea Reynolds, maligayang pagdating sa paraiso, sabi ng manager, sinasamahan sila sa isang pribadong bangka na magdadala sa kanilang overwater bungalow. Ang social media update ni Rebecca noong gabing iyon ay nagpakita ng mag-asawa na nag-toast sunset cocktails sa kanilang pribadong deck.
Na nagpapahayag ng #honeymoon bliss at #perfect husband. Ang maingat na naka-frame na larawan ay hindi kasama ang mahigpit na pagkakahawak ni David sa kanyang pulso sandali matapos itong kinunan, ang kanyang bulong na pagpuna sa kanyang labis na pag-post, pagsapit ng araw dalawa. Ang mga staff ng resort ay nagsimulang magpalitan ng sulyap tuwing lilitaw ang mag-asawa. Sa almusal, napansin ng wait staff kung paano nag-order si David para kay Rebecca nang walang konsultasyon. Sa panahon ng couples massage, napansin ng therapist ang finger-shaped bruises sa itaas na braso ni Rebecca. Kalaunan ay iniulat ang mga ito sa kanyang supervisor, na gumawa ng isang discreet na tala sa guest file ng resort. Okay lang ba ang lahat kay Bungalow 26? Ang activities coordinator ay nagtanong sa kanyang kasamahan matapos biglang kanselahin ni David ang naka-schedule na solo spa treatment ni Rebecca. Mukhang sinusubaybayan niya ang bawat galaw niya. Ang kritikal na sandali ay dumating sa kanilang ika-4 na araw. Habang si David ay nakikilahok sa isang guided snorkeling excursion, ang tanging aktibidad na hindi niya makatwirang maiiwasan na laktawan niya, si Rebecca sa wakas ay may isang sandali mag-isa. Nagre-relax sa kanilang pribadong deck, nagulat siya nang ang telepono ni David na naiwang charge sa loob ay nag-chime ng paulit-ulit na may mga papasok na mensahe. Nag-aalangan siya sandali lamang bago kunin ito. Ang lock screen ay nagpakita ng isang serye ng mga notifikasyon mula sa isang nagngangalang Jenna. Ang bawat preview ay mas nakakagulat kaysa sa huli. Kailan ka babalik? Nangako ka. Matapos mong balutin ang kasal na ito, Sherad. Nakikipagkita pa rin sa Fiji sa susunod na linggo, tama ba? Nanginginig ang mga kamay ni Rebecca habang sinusubukan niya ang iba't ibang passcodes. Sa kanyang ikatlong pagtatangka, ang mga digit ng badge number ni David. Ang telepono ay na-unlock, nagbubunyag ng daan-daang mensahe sa hindi kilalang babae na ito. Ang kanilang tahasang nilalaman at ibinahaging hinaharap na mga plano ay nawasak ang anumang posibilidad ng inosenteng paliwanag. Ang kanyang paghahanap sa kanyang telepono ay nakatuklas ng isang bagay na mas nakakabahala. Isang nakatagong messaging API na may hiwalay na ikon na nagkubli bilang isang fitness tracker. Sa loob ay mga pag-uusap na may hindi lamang Jenna, ngunit dalawang iba pang kababaihan, Meredith at Angela. Ang mga mensahe ay nagsimula ilang buwan na ang nakalipas, nagpapatuloy ng walang tigil sa pamamagitan ng kanyang relasyon kay Rebecca, sa pamamagitan ng kanilang engagement, at maging sa mga mensahe na ipinadala noong umaga na yon bago ang kanyang excursion. Hindi makapaghintay na makita ka sa Fiji sa susunod na linggo. Nag-text si David kay Jenna ilang oras lang ang nakalipas. Pagtatapos lang ng work trip na ito, work trip muna. Ang kanilang honeymoon ay isang work trip. Habang naghuhukay si Rebecca ng mas malalim, lumitaw ang natatanging mga pattern. Kay Jenna, isang flight attendant, siya si David ang adventurous traveler. Nagpaplano ng mga exotic rendezvous sa panahon ng kanyang layovers. Kay Meredith, isang abogado, siya si Dave ang intellectual, nagdidiskusyon ng mga libro at nagpapadala ng scholarly articles. Kay Angela, isang kapwa-pulis sa isang kalapit na distrito. Ibinahagi niya ang madilim na katatawanan at tsismis ng departamento bilang Rio, ang kanyang station nickname. Sa bawat babae, ipinangako niya ang eksklusibo. Kay Jenna at Meredith, tahasan niyang inilarawan ang kanyang sarili bilang single. Kay Angela, siya ay nag-ikot ng isang kwento ng isang nalalapit na diborsyo mula sa isang malamig, malayo na asawa. Ang mga larawan ay nagpakita sa kanya sa intimate settings sa bawat babae. Ang ilan ay nagsimula ilang araw lamang bago ang kanyang kasal kay Rebecca. Ang pinaka-nakakakilabot ay isang kumpirmasyon ng boarding pass na natuklasan niya sa kanyang email. Isang flight mula sa Bora Bora patungong Fiji na naka-schedule para sa araw pagkatapos ng orihinal na petsa ng pagtatapos ng kanilang honeymoon bago niya pinalawak ang kanilang biyahe. Ipinakita ng reservation ang dalawang pasahero, David Reynolds at Jenna Mitchell. Nang bumalik si David mula sa snorkeling, inilipat ni Rebecca ang kanilang nakaraang binalak na pribadong hapunan sa pangunahing restaurant ng resort, isang pampublikong espasyo. Umupo siya ng mahigpit habang lumapit siya, ang kanyang telepono ay sadyang inilagay sa tabi ng kanyang baso ng tubig. May isang bagay na interesante ang pumasok habang wala ka, sabi niya, ang kanyang boses ay hindi likas na kalmado. Mukhang nasasabik si Jenna tungkol sa Fiji sa susunod na linggo. Ang mukha ni David ay nagbago, ang maskara ng deboto na asawa ay bumababa habang ang kanyang mga mata ay nagdart sa kanyang telepono.
Ang kanyang pagbawi ay mabilis ngunit hindi sapat. Ang pagkalkula ay nakikita habang inabot niya ang device. Hindi ito ang iniisip mo, sinimulan niya, gamit ang parehong nakapapawi na tono na ginamit niya nang kausapin niya siya sa pagsasama, sama ng kanilang pananalapi. Alin ang hindi ang iniisip ko? David, Jenna, Meredith o Angela? Nagbilang si Rebecca, ang kanyang boses ay bahagyang tumaas. O ito ba ang money transfers sa offshore accounts na nakita ko? O ang pangalawang pasaporte? Sa isang kalapit na mesa, ang isang honeymooning couple mula sa Australia ay nagpalitan ng hindi komportable na sulyap habang ang pag-igting ay tumaas. Sasabihin nila kalaunan sa pulisya na narinig nila ang babae na nagsabi ng malinaw, buhay ka ng tatlong magkakaibang buhay na may apat na magkakaibang kababaihan. Yumuko si David, ang boses ay binaba sa isang nagbabanta na bulong. Hinaan mo ang boses mo. Iniinsulto mo ang sarili mo. Iniinsulto ko ba ang sarili ko? Tumawa si Rebecca ng mapait. Hindi ako ang nag-juggling ng 3 girlfriends at isang asawa. Habang nagpapatuloy ang hapunan, ang kanilang palitan ay lumaki ng mas lalong nag-init. Ipinagbigay alam ni Rebecca sa kanya na ipinasa niya ang lahat sa kanyang email at sa kanyang kapatid na babae, isang pag-ingat na nagpapadilim ng ekspresyon ni David ng mapanganib. Kapag bumalik tayo sa Chicago, matatag na sinabi ni Rebecca, nakatayo upang umalis. Makikipag-ugnay ako sa iyong supervisor. Alam ng lahat kung sino ka talaga. Ang kamay ni David ay bumaril, hinawakan ang kanyang pulso na may sapat na puwersa upang mapahinga siya. Hindi mo sasabihin sa sinuman ang anumang bagay, sabi niya, ang kanyang charming facade ay ganap na nawala. Pinanood ng Australian couple si Rebecca na humila ng libre at lumakad ng mabilis patungo sa kanilang bungalow. Si David ay sumusunod sandali pagkatapos, ang kanyang mukha ay nakatakda sa isang malamig na maskara ng galit. Sila ay kabilang sa mga huling tao na nakakita kay Rebecca Reynolds na buhay. 8:47 uwi ang mga security camera ay nakunan si Rebecca Reynolds na naglalakad ng masigla mula sa restaurant patungo sa bungalow 26, ang kanyang asawa ay sumusunod 30 segundo sa likod. Ang kanyang mukha, nakikita sa lobby footage, ay nagpakita ng isang malamig na galit na ilarawan ng security staff kalaunan bilang nakakakilabot. 9:12 uwi ang unang reklamo sa ingay ay nagmula sa bungalow 25. Isang honeymooning couple ang nagulat na nakakarinig ng matinding sigawan at kung ano ang tunog tulad ng mga bagay na itinapon. Tinawag ng security ng resort ang silid. Kalmadong sumagot si David, humihingi ng paumanhin para sa panonood ng isang action movie ng masyadong malakas. 9:40 uwi ipinakita ng bar footage si David na nag-o-order ng double whiskey, ang kanyang ikatlo sa gabi. Napansin ng bartender ang kanyang naguguluhang estado, kung paano bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang inubos niya ang baso at agad na nag-order ng isa pa. 10:15 uwi ipinadala ni Rebecca ang kanyang huling teksto sa kanyang kapatid na babae. May mali kay tumingin sa flights ho. Ang mensahe ay nanatiling unsent sa kanyang drafts folder. 10:38 uwi ipinakita ng resort Wi-Fi logs si Rebecca na sinusubukang i-access ang mga website ng airline. Nahuli ng security camera si David na bumalik sa bungalow, may hawak na bote. 11:22 uwi ang mga bisita sa bungalow 24 ay nagulat ng isang nakakatakot na sigaw na sinundan ng kung ano ang tunog tulad ng muebles na nakataob. Nagdebat sila sa pagtawag sa security, ngunit nagpa siya laban dito matapos ang katahimikan ay sumunod. Kung ano ang nangyari sa pagitan ng 11:22 uwi at 3:17 ay lumabas sa pamamagitan ng forensic reconstruction. Ang blood spatter analysis ay nagbunyag ng pag-atake ay nagsimula sa living area kasama si Rebecca na malamang na sinaktan muna malapit sa sopa. Ang mga defensive wounds sa kanyang mga braso ay nagpakita na lumaban siya, lumipat patungo sa banyo, posibleng naghahanap ng pagtakas. Ang boat ng champagne, karaniwan sa lahat ng honeymoon packages, ay naging pangunahing sandata. Ang base nito ay tumugma sa natatanging fracture patterns sa bungo ni Rebecca. Sasaksi ang mga eksperto sa pag-uusig kalaunan na ang pag-atake ay nagpatuloy sa halos 20 minuto na may mga panahon kung saan ang pag-atake ay tumigil bago nagpatuloy.
Ang telepono ni Rebecca na natagpuan na nakasiksik sa likod ng banyo vanity ay nagpakita ng isang sinubukan na emergency call sa 11:47 minuto uwe ang tawag ay konektado para sa 3 segundo lamang bago magdiskonekta. Kung na-interrupt ni David ang kanyang o nabigo ang pagtanggap ay nanatiling hindi malinaw. Sa mga madilim na oras na iyon, si David ay may pamamaraan na nagsimulang magtayo ng kanyang salaysay. Siya ay naligo, nagbago ng damit, at sinubukan na linisin ang ebidensya ng dugo gamit ang mga tuwalya ng resort, kalaunan ay natagpuan sa lagoon. Nahuli ng resort cameras siya sa 3:17 minuto na itinatapon ang isang bag na ngayon ay pinaniniwalaang naglalaman ng kanyang madugong damit at telepono ni Rebecca. Bago makipag-ugnay sa front desk sa 7:42 minuto nag-rehearse si David ng kanyang kwento, nagsanay ng kanyang naguguluhan na boses, at estratehikong nagulo ang banyo upang suportahan ang kanyang accidental fall explanation. Ang kanyang pagganap ay nakakumbinsi na ang unang tumutugon na staff member ay unang naniwala sa kanyang kwento. Ang aking asawa, dapat siyang nahulog sa gabi, nag-stammer siya na may sinanay na katumpakan. Ako ay natutulog sa deck. Natagpuan ko lang siya tulad nito. Ngunit ang mga pagkakasalungatan ay mabilis na nakamount. Ang ebidensya ng dugo ay salungat sa anumang posibleng senaryo ng pagkahulog. Ang kanyang timeline ay hindi maipaliwanag ang malawak na paglilinis na sinubukan sa banyo. Pinaka-nakakakilabot, ang kanyang pag-aangkin ng pagtulog sa pamamagitan ng insidente sa deck ay tinanggihan ng security footage na nagpapakita ng kanyang mga galaw sa buong gabi. Ang investigasyon ay nahaharap sa agarang komplikasyon. Ang mga otoridad ng French Polynesia ay may jurisdiksyon, ngunit hiniling ng Chicago ang paglahok dahil sa status ng suspect bilang isang opisyal. Ang mga forensic resource sa isla ay limitado, na nangangailangan ng mga espesyalista na lumipad mula sa Tahiti at France. Sa loob ng 48 oras, ang kwento ay sumabog sa buong mundo. Honeymoon horror cop kills bride in paradise, ang nangibabaw sa mga headline. Ang mga leak photo ng crime scene ay nag-circulate sa kabila ng mga pagsisikap ng otoridad na kontrolin ang impormasyon. Ang unang pahayag ng Chicago ay nagpahayag ng pagkabigla at suporta para sa aming opisyal sa panahon ng trahedya na ito. Ngunit ang kanilang posisyon ay lumipat ng dramatiko nang lumabas ang ebidensya ng meticulously planned deception ni David. Pagsapit ng araw 5, ang departamento ay nagbigay ng isang binagong pahayag na nakikipagtulungan ng buo sa mga otoridad at naglalagay kay Reynolds sa agarang suspensyon. Habang pinagsama-sama ng mga investigador ang masalimuot na web ng mga kasinungalingan ng opisyal na sumasaklaw sa maraming kababaihan at pinansyal na schemes, kung ano ang unang lumitaw bilang isang krimen ng pag-ibigan ay nagpakita ng kanyang sarili bilang isang bagay na mas kinakalkula. Isang nakamamatay na konklusyon sa isang relasyon na binuo ng buo sa panlilinlang. Habang naglalakbay ang mga investigador ng mas malalim, ang maingat na itinayo na facade ni David Reynolds ay gumuho ng ganap. Ang mga forensic technician ay nakabawi ng mga na-delete na file mula sa telepono na itinapon sa lagoon, nagbubunyag ng mga nakakakilabot na mensahe kay Jenna, iniisip kung paano nangyayari ang mga aksidente sa honeymoons. Ang istatistika ng pagkalunod sa Bora Bora ay nakakagulat na mataas. 2 linggo pagkatapos ng kamatayan ni Rebecca, si Angela Martinez, isa sa iba pang girlfriends ni David at kapwa-opisyal, ay lumabas. Tinapos ko ang mga bagay matapos niyang hawakan ang aking lalamunan sa panahon ng isang pagtatalo, inihayag niya sa mga investigador. Nagbanta siyang sirain ang aking karera kung iniulat ko siya. Sa loob ng ilang araw, si Meredith Lawson, ang abogado, ay sinira din ang kanyang katahimikan tungkol sa isang relasyon na minarkahan ng pinansyal na pagsasamantala at tumataas na kontrol. Ang panloob na investigasyon ng Chicago ay nakatuklas ng 4 na bago na domestic disturbance calls na kinasasangkutan ni Reynolds, lahat ay misteryosong nawawala mula sa kanyang opisyal na record. Isang senior officer ang umamin sa paglibing ng mga reklamo, na tinawag itong si professional courtesy na naging isang nakamamatay na pagkakamali. Ang pinansyal na motibo ay nakagulat maging ang mga bihasang investigador. Lihim na kinuha ni David ang isang $2 milyon na life insurance policy kay Rebecca 2 linggo pagkatapos ng kanilang engagement, gamit ang kanyang police credentials upang mapabilis ang pag-apruba. Ibinunyag ng mga bank records ang $175,000 sa gambling debts sa offshore betting sites at 3 maxed out credit cards. Lahat ay binuksan sa kanilang joint names.
Ang nakakakilabot ay isang nakuhang kasaysayan ng paghahanap sa Google, Undetectable Poisons, Accidents in Bora Bora, at How to Make Drowning Look Natural. Lahat ay hinanap sa linggo bago ang kanilang kasal. Nang magsimula ang paglilitis ni David Reynolds 8 buwan pagkatapos, pumasok siya sa courtroom na may parehong tiwala na swagger na minsan ay nag-akit kay Rebecca. Ang tiwala na iyon ay nawala habang ang mga taga-usig ay may pamamaraan na nagpakita ng ebidensya ng kanyang masalimuot na panlilinlang. Pagsapit ng araw 7, nang i-play nila ang bahagyang 911 call ni Rebecca, 3 segundo ng kanyang takot na bulong bago namatay ang linya, ang kanyang composed facade ay sa wakas ay nabasag. Pagkatapos ng 4 na oras lamang ng deliberation, ang hurado ay bumalik sa kanilang hatol. Guilty of first-degree murder with special circumstances. Ang hukom, natandaan ang pambihirang pagtataksil ni Reynolds ng parehong pampubliko at pribadong tiwala, ay naghatid ng maksimum na pangungusap habang buhay na pagkabilanggo ng walang posibilidad ng parol. Ang kapatid na babae ni Rebecca na si Sarah, na humahawak sa kanilang mga larawan ng pagkabata, ay nagbigay ng talumpati sa korte. Ang sistema ay nabigo sa kanya 2 beses. Una bilang isang asawa sa isang predator, pagkatapos ay bilang isang biktima ng isang tao na nanumpa na protektahan. Inihayag niya ang paglikha ng Rebecca Ellis Foundation, na nakatuon sa pagtulong sa mga kababaihan na kilalanin ang mga maagang babala ng mapang, abusong relasyon na may espesyal na pokus sa mga kasosyo sa mga posisyon ng otoridad. Para sa resort staff sa Bora Bora, ang paraiso ay nagdadala ng ibang kahulugan ngayon. Ang bungalow 26 ay nanatiling bakante sa loob ng ilang buwan bago ganap na ni-renovate at ni-renumber. Ang kagandahan ng lagoon ay nagpapatuloy, ngunit nagdadala ng hindi nakikita na anino ng isang tiwala na ipinagkanulo sa pinakamatinding anyo nito. Akala ni Rebecca ay natagpuan niya ang kanyang protector, sinabi ni Sarah sa mga reporter pagkatapos ng hatol. Sa halip, pinakasalan niya ang kanyang mamamatay tao. Kung ang totoo na kaso ng krimen na ito ay nakakaapekto sa iyo, siguraduhin na mag-like at mag-subscribe para sa mas malalim na mga investigasyon. Sa susunod na linggo, tuklasin namin ang nakakagulat na kaso ng Cabin Country Club Murders, kung saan ang isang eksklusibong retreat ay naging hunting ground para sa isang hindi inaasahang predator. Iwanan ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Anong mga warning signs sa palagay mo ang madalas na napalampas sa mga mapanganib na relasyon na namansahan ng mas madilim na katotohanan ng kalikasan ng tao?